Magandang araw sa inyong inyong lahat. lahat. At narito tayo ngayon upang magtampok ng isang makulay at malikhaing talakayan hinggil sa mga tauhan ng dakilang nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa ating paglalakbay sa mundo ng nobelang ito, ating pag-aralan ang mga kakaibang karanasan, kahinaan at tagumpay ng bawat karakter. Tunghayan natin ang kanilang mga kwento, mga damdamin at mga pangarap na nagbubuklod sa kanila sa isa't isa at sa ating bayan. Handa na ba kayong pasukin ang mundong ito? Samahan ninyo kami sa aming paglalakbay sa Noli Me Tangere. Sama-sama nating tuklasin ang mga hiwaga at kahulugan sa likod ng mga tauhang nagbigay buhay sa dakilang akda ni Dr. Jose Rizal. Unang tauhan sa Noli Me Tangere. Siya si Maria Clara, ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra, anak-anakan ni Kapitan Tiago, anak ni Pia Alba at ng paring si Padre Damaso. Si Maria Clara, isa sa mga pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere, ay isang babaeng iginagalang at tinatayang anak ni Kapitan Tiago at inaanak ni Padre Damaso. Sa katotohanan, siya ay tunay na anak ni Padre Damaso. Ipinanganak siya dahil hinalay ni Padre Damaso ang kanyang ina, at siya ang naging bunga. Ang magandang dalaga na ito ay ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra, si Leonor Rivera, na naging kababata at kasintahan ni Jose Rizal, ay nagsisilbing inspirasyon para sa karakter niya. Si Maria Clara ay ipinakilala bilang isang mapagkakatiwalaang kabataan, tapat na kaibigan at marespetong anak. Noong panahong iyon sa Pilipinas, si Maria Clara ay kumakatawan sa mga katangian na dapat taglayin ng isang dalagang Pilipina. Nais ni Rizal na ipahiwatig na ang lipunan ng panahong iyon ay nagpapahalaga sa pagsunod. Kaya binigyang pansin niya ang kahanga-hangang pagpapakita ni Maria Clara ng katangian na iyon. Ipinapakita rin niya ang kanyang pagmamahal kay Ibarra sa pinakamapagkumbaba at di mapagmamalaking paraan upang hindi mabahiran ang kanyang mga kaisipan na anumang hindi karapat-dapat. Ipinapakita niya ang kagandahang asal at kawalang malay na isang Filipina na lumaki sa isang protektadong buhay. Ang sunod naman ay si Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra y Maglasin. Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael, kasintahan ni Maria Clara, pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere. Ang karakter ni Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere ay tinuturing na isa sa mga hindi malilimutang karakter sa ikwento. Siya ay pinakilala bilang isa sa mga Pilipinong binata na mayaman at matagumpay na makumpleto ang kanyang edukasyon sa labas ng bansa. Kaiba sa mga tao na kanyang bansa, siya ay may pinong asal, lubos na pinahalagahan, may makabagong paniniwala, malawak ang kaisip, at palaban. Layunin ni Ibarra na magtayo ng isang paaralan sa San Diego upang matupad ang mga pangarap at mithiin ng kanyang ama. Ngunit siya ay nasangkot sa mga isyu na simbahan at napilitang tumakas sa bayan dahil sa matalinong pagpapanggap ni Padre Salvi. Taliwas sa kanyang mga radikal na kaibigan na si Elias, gusto ni Ibarra magtrabaho sa loob ng sistema upang ireporta ang Pilipinas. Ngunit habang umusad ang nobela ay nagbago siya patungo sa mga paniniwala ni Elias. Si Crisostomo Ibarra ay ang huwara na nais makita ni Jose Rizal sa buhay ng mga kabataan sa Pilipinas noong kanyang panahon. Kapitan Tiago o Don Santiago de los Santos, ama-amahan ni Maria Clara, asawa ni Pia Alba. Si Kapitan Tiago sa Noli Me Tangere ay isang hindi pangkaraniwang tao dahil siya ay isang mayamang Pilipinong ipinanganak at nanirahan sa Binondo. Nagtaguyod siya ng malapit na relasyon sa mga matataas na ranggong mga miyembro ng simbahang Katoliko, kahit na wala siyang tiyak na paggalang sa relihiyon at walang pag-alinlangan sa paglahok sa mga panlalait sa mga kapwa Pilipino. Ang
Ang kanyang pangunahing prioridad ay may pakasal ang kanyang anak na si Maria Clara sa isang mayamang lalaki na nagmula sa isang iginagalang na pamilya. Nung si Ibarra ay inakusahan ng pagiging mapaghimagsik, handa niyang ipaglaban ang kanyang katapatan sa binata dahil sa kanyang kagustuhan na mapaburahan sa lipunan. Sumang-ayon na ipakasal kay Linares ang kanyang anak sa babae. Pia Alba, asawa ni Kapitan Tiago, hinalay ni Padre Damaso, ina ni Maria Clara. Si Doña Pia Alba ay relihiyosong ina ni Maria Clara at asawa ni Kapitan Tiago. Pumanaw siya matapos manganak kay Maria Clara. Ang ina ni Maria Clara ay simbolo ng mga babae na pagkatapos magdusa sa pag-aabuso ng mga pare ay tinago ang kanilang mga karanasan dahil sa hiya. Padre Damaso Verdulagas, ninong ni Maria Clara, humalay kay Pia Alba, nagpahukay sa bangkay ni Don Rafael. Si Padre Damaso sa Nolimitanghere ay isang matandang prailing Franciscano na ninirahan sa Pilipinas sa loob ng halos 2 dekada. Hangad niya ang kapangyarihan, isang tiwali at kilala siya sa pagiging walang hiya. Bagaman naninirahan na siya sa Pilipinas ng mahabang panahon, hindi pa rin siya minahal o naging malapit sa mga Pilipino na kanyang kawan. Siya ay mapanlait, malupit, mapang-api at walang alinlangan sa paggamit ng kanyang napakalaking kapangyarihan upang sirain ang buhay ng mga taong hindi gumagalang sa kanya. Si Padre Damaso ang responsable sa pagpatay kay Don Rafael Ibarra. Hayagan niyang kinutya ang anak ni Don Rafael, ang nakababatang Ibarra. Kinalaban siya ni Crisostomo Ibarra nang ininsulto ng pari sa publiko ang kanyang ama. At dahil dito, pinaalis ng pari si Ibarra sa simbahan. Bukod sa pagiging ninong ni Maria Clara, siya rin ang tunay na ama ni Maria. Kaya naman, mayroon siyang impluwensya sa relasyon ni Maria at Ibarra. Padre Bernardo Salvi, kurang pumalit kay Padre Damaso. May lihim na pagtingin kay Maria Clara. Si Padre Salvi sa Nolimitanghere ay isang mas bata at mas tusong Kastila pari na pumalit kay Padre Damaso bilang kura paroko ng San Diego. Sa maraming paraan, mas mapanganib siya kaysa sa kanyang hinalinhan dahil siya ay isang mas mahusay na strategist na nagsasamantala sa kanyang tungkulin sa relihiyon para sa impluwensyang pampolitika pati na rin ang mga personal na paghihiganti. Madalas siyang makipag-away sa alperes ng bayan para sa kapangyarihan. Ang kanyang pinakamahalagang papel sa nobela ay ang kanyang pakikipagsabuatan upang sirain si Ibarra na kasintahan ni Maria Clara. Sisa, inang nabaliw sa paghahanap sa 2 anak, asawa ni Pedro. Si Sisa na isa sa mga pangunahing tauhan sa Nolimitanghere ay ipinakilala bilang tipikal na asawang Pilipina. Isa siyang inaabusong asawa na nagtitiis sa pananakit at sa pagiging hindi nito responsable. Ngunit patuloy niyang itinuturing na Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Ina siya ni na Crispin at Basilio, na kanyang itinuturing na tanging yaman. Masigla niyang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang mga anak mula sa simbahan upang siya ay makapaghanda ng kanilang paboritong pagkain. Makikita siyang naglalakad sa mga kalsada, magulo ang kanyang mga buhok at gusgusin ang kanyang damit habang tumatawag sa kanyang mga anak. Nang makaharap niya si Basilio, hindi niya ito nakilala. Pinaniniwalaan na si Sisa ay kumakatawan sa inang bayan noong panahon dumaan ito sa mahirap na panahon. Tulad ng kanyang karakter nang nawala ang kanyang mga anak. Ang mga malagim na pangyayari na sumira sa kanyang buhay ay simboliko ng pang-aabuso na dinana sa kanyang bansa sa kamay ng mga kolonisador. Basilio, panganay na anak ni Sisa, na pagbintangang nagnakaw tagapagpatunog ng kampana sa simbahan. Si Basilio na isa sa mga pangunahing tauhan sa Nolimitanghere ay isa sa mga anak ni Sisa at nakakatandang kapatid ni Crispin. Sila ay parihong nagtatrabaho bilang sakristan. Nagmadaling tumakas si Basilio pauwi ng kanilang bahay noong gabing inilayo si Crispin sa kanya. Kinabukasan,
Sinubukan niyang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit walang silbi ang kanyang pagsisikap. Kalaunay dumating ang mga membro ng Gwardiya Sibil sa kanyang tahanan upang hanapin siya at ang kanyang kapatid, na mapagtanto niya na sa panganib ang kanyang buhay. Tumakas siya patungo sa kalapit na gubat at nagtago doon. Doon tinanggap siya ng isang mabait na pamilya at nanatili sa kanila hanggang sa gabi ng Pasko. Nang matagpuan niya si Sisa, nalaman niya na nawala ang isip nito at hindi makilala bilang anak dahil sa kanyang mental na kalagayan. Sinundan niya ito papunta sa gubat, kung saan sandali itong nagising sa kanyang kamalayan bago tuluyang mamatay dahil sa pagkagulat. Sa huling kabanata ng aklat, sinabi ni Elias kay Basilio na nais niyang sunugin siya hanggang kamatayan kapalit ng isang kahon ng kayamanan na matatagpuan kung saan siya inilibing. Crispin, bunsong anak ni Sisa, na pagbintangang nagnakaw, tagapagpatunog ng kampana sa simbahan. Si Crispin sa Nolimitang Hiri ay nakababatang kapatid ni Basilio. Sila ay pinakilala sa Kabanata 15 bilang isa sa mga karakter ng Nolimitang Hiri. Katulad ng kanyang kuya, si Crispin ay isa ring sakristan. Siya ay nakasuhan na katatandang sakristan na pagnanakaw ng 2 piraso ng ginto mula sa kanilang koleksyon. Kahit na magmakaawa siya sa kanyang nakakatandang kapatid na bayaran ang kinakailangang halaga, tumanggi ang kanyang kuya dahil ang kanilang ina ay mawawala ng pagkain. Hindi siya kumakain at hindi niya nadalaw ang kanyang ina sa mahabang panahon dahil hindi siya nakauwi. Matapos niyang patunugin ang mga kampana, ang huling alam na kinalalagayan niya ay siya ay hinahala palayo mula sa kanyang kapatid. Sinasabi na tumakas siya nang dumalaw ang kanyang ina. Si Crispin ay isang simbolo ng mga taong maling inakusahan ng paggawa ng isang krimen samantalang ang totoo ay inosente sila. Ang kawalang katarungan na kanilang dinanas sa kamay ng mga otoridad noong panahon nila ay natahimik dahil sa kanilang pagkamatay at mga pagtatakip na ginawa ng mga nasa kapangyarihan. Teniente Guevara, teniente ng Gwardiya Sibil, kaibigan ni Don Rafael, nagkwento kay Crisostomo Ibarra tungkol sa sinapit ng kanyang ama, isang taong may moralidad at mula sa Kastila na may malaking respeto kay Crisostomo Ibarra at Don Rafael, na pumanaw ilang panahon na ang kanakakaraan. Bukod pa riyan, si Guevara ay may posisyon bilang teniente sa Gwardiya Sibil. Isa si Teniente Guevara sa mga ilang taong sumusuporta sa pamilya Ibarra at malakas ang kanyang pagkadismaya sa kontrol ni Padre Damaso. Tinanggap ni Crisostomo Ibarra ang paliwanag mula kay Teniente Guevara tungkol sa mga pangyayari na may kinalaman sa kanyang ama at sa papel na ginampanan ni Padre Damaso sa mga pangyayaring iyon. Don Rafael Ibarra, ama ni Crisostomo Ibarra. Mayaman kung kaya't labis na kinaiinggitan ni Padre Damaso. Si Don Rafael Ibarra ay ang ama ni Crisostomo Ibarra. Nagselo si Padre Damaso kay Don Rafael Ibarra dahil sa kanyang kayamanan. Bukod dito, pinupuna ni Don Rafael ang mga maling ginawa ng mga prailing Kastila. Dahil sa kanyang mga ginawa, nagalit sa kanya ang mapagmatigas na si Padre Damaso at inakusahan siya ng erehiya at sedisyon. Namatay siya sa bilangguan bago pa malinis ang kanyang pangalan. Bagaman ang kanyang bangkay ay nakalibing na sementeryo sa San Diego. Pinagsabihan ni Padre Damaso ang isang tagahukay na ilipat ang bangkay nito sa sementeryong Chino dahil sa tingin niya ay erehiya si Don Rafael. Padre Hernando de la Sibayla, kura ng Tanawan, palihim na sumusubaybay kay Crisostomo Ibarra. Si Hernando de la Sibayla, kilala rin bilang Padre Sibayla, ay isang katolikong pari na nagsisilbing kura paroko ng distrito ng Binondo sa lungsod ng Manila. Siya ay nagtataglay ng katangian na makatwiran at mapayapa, na kontra sa mapanlinlang na si Padre Damaso at ang tiwaling si Padre Salve. Sa pagdiriwang ng pagbabalik ni Ibarra, ang magaling at matalinong orador na si Padre Sibayla ay nasisiyahan sa pag-uudyok ng paglalong si Padre Damaso. At maliwanag na nakukuha niya ang malaking kasiyahan sa ganitong gawain.
Kumakatawan siya sa progresibong prayle, ngunit mas gusto niyang manatili sa likod upang hindi makuha ang galit ng iba pang mga pari na naghaharian. Kahit na alam niya ang kawalang katarungan na nagawa laban sa mga Pilipino, hindi siya kikilos upang itawid ang sitwasyon dahil ang kanyang pangunahing aalahanin ay ang pagtaas ng kanyang kongresasyon sa posisyon ng otoridad. Bukod dito, inilarawan siya na maliit at may maputing balat at sinasabi na lihim niyang sinusubaybay ang mga gawain ni Ibarra. Elias, nagligtas kay Crisostomo Ibarra, anak ng angkang kaaway ng mga ninuno ni Ibarra. Si Elias sa Nolimitanghere ay ang misteryosong kaibigan ni Ibarra at dalubhasang bangkero. May panahon na tinawag siyang ang piloto. Umakyat siya sa Rango upang maging isa sa pinakasikat na kriminal sa Santiago. Nais niyang simulan ang isang revolusyon sa kanyang bansa. Ang lolo ni Ibarra ay napatunayang may kasalanan sa pagkasunog ng isang bodega, na humantong sa pagiging hinahanap na kriminal ni Elias. Hindi niya pinagkatiwalaan ang opinyon ng ibang tao at inilagay niya ang kanyang pananampalataya sa kalooban ng Diyos higit sa lahat. Kumpara kay Ibarra, mas gusto ni Elias ang ideya ng pagkakaroon ng digmaan o revolusyon kaysa sa pagpapatupad ng mga reforma. Elias ay isa sa mga karakter sa Nolimitanghere na kumakatawan sa karaniwang Pilipino. Alam niya ang kanyang mga kababayan ay hindi pinagtatrabaho ng patas at nais niyang palayain sila mula sa kanilang mga mananakop. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit si Elias ay isang mahalagang karakter sa nobela. Sinasabing katulad siya ng bayaning si Andres Bonifacio. Pilosopo Tasio o Don Anastasio. Matalino ngunit tingin ng karamihan ay baliw. Si Pilosopo Tasio na buong pangalan ay Don Anastasio ay isang kilalang tauhan sa Nolimitanghere. Bagaman siya ay isang matandang may pinag-aralan sa pilosopiya. Karamihan sa mga tao sa kanyang bayan ay nakalang baliw siya. Ginagalang siya ni Ibarra at nagbigay ang matanda ng mabuting payo sa kanya. Tumulong din siya sa ama ni Ibarra noon. Kabilang si Tasio sa isang mayamang pamilya, madalas siyang maging pesimistiko at walang tiwala sa kagandahang loob ng ibang tao. Bukod dito, hindi siya relihiyoso tulad ng iba na laganap sa kanyang panahon. Pinararating niya ang kanyang mga paniniwala sa pamahalaan sa isang palihim na paraan sa pag-asang kukupkupin ng pamahalaan ang ilan sa kanyang mga ideya. Gumamit si Tasio ng lihim na alpabetong kahawig ng hieroglipo at simbolong Coptic. Ginawa niya ito upang mabatid ng mga sumusunod na henerasyon dahil alam niya ang kalupitan at pagsasamantala na ginawa ng mga mananakop. Si Pilosopo Tasio ay simbolo ng mga edukadong Pilipino na minsan ay umibig sa kultura ng kolonyal na Espanya. Unti-unti silang nawala ng paghanga matapos bumalik sa Pilipinas at makita ang malaking pagkakaiba sa pagtrato ng mga Pilipino ng kanilang mga kolonista. Ito ay humantong sa kanilang pagkadismaya. Ang karakter ni Tasio ay nakaugnay kay Pasiano Rizal, ang nakakatandang kapatid ni Jose Rizal. Don Tiburcio de Espadaña, isang pilay na Kastilang napadpad sa Pilipinas, asawa ni Doña Victorina. Nagpanggap na doktor. Si Don Tiburcio ay ang Kastilang asawa ni Doña Victorina na pilay at sunod-sunuran sa kanyang asawa. Ang taong ito na tinatawag na Dr. Tiburcio de Espadaña ay isang manluloko at impostor. Sa tulong ng kanyang asawang naglalakbay siya sa buong bansa na napapanggap ng doktor at humihingi ng mataas na presyo para sa kanyang mga serbisyo. Kahit na wala siyang karanasan ng larangan ng medisina. Nang malaman ng kanyang mga pasyente ang kanyang mga panlilinlang, napilitan siyang lumipat sa ibang lugar kung saan halos hindi siya kilala. Sa huli, napunta siya sa San Diego kung saan muling sinimulan ang kanyang piging pagpapraktis ng medisina. Ang kabuuan ng kanyang karakter ay isang karikatura ng kamangmangan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyal na pamumuno ng Espanya sa Pilipinas kung saan ang mga Kastila ay nagdulot ng kalituhan at gulo sa relihiyon.
Ngayong tapos na tayo sa ating diskusyon, naway may natuto kayo sa aming diskusyon. Salamat sa pagtutok sa episode na ito ng ating podcast. Sana ay natuwa at natuto kayo mula sa ating diskusyon ngayong araw. Huwag kalimutang i-follow ang aming channel para sa iba pang mga kapanabik na episode. Ingat hanggang sa muli at maraming salamat.